Morning, guys. So, our date today is January 29. I'm not sure. Let me check. Yeah, time check. It's already 9:45 a.m. So, heading tayo sa work. So, ngayon, ang task ko naman sa work, ordering para sa ating mga stocks. Fruits lang naman, guys. Kasi ang ano namin, ang consumables namin ay ano siya, every 2-3 months, yan ang delivery nun. So 1 month before ng delivery, magpe-place na kami ng order para ma-receive. Kasi guys, dito sa place namin sa Alberta, isang branch lang siya. So medyo magastos yung logistic namin. Ayan guys, good morning. Medyo magastos ang logistic namin kasi transportation ng delivery. Syempre, di ba charge yun sa natin, PNL natin. Yan guys. Wow. Oh, kita nyo? Kita nyo ang ating park. Park yan guys. Oh, balot na balot pa ng yelo. Malamig na malamig pa. So, mahaba-haba pa tong. Ayan guys, ang park natin dito. Yan. Yeah. So, maputi pa, no? Maputi pa guys. Puti pa ang natin. Paligid natin. Malamig pa. Ayan no, naligo ako. Pero tingnan nyo, naninigas yung buhok ko. Oh, pag walang bonnet to guys, masakit sa ulo. Parang bibiakin yung ulo mo kasi napapasukan ng lamig ba. So yun, back tayo. Let's go back to the tasks na yun. Oh, magastos ngayon sa PNL kasi nung nakita ko nga yung PNL namin ano yun, ba't may mga hidden charges, may transportation, may Kasi ito pa guys, yung regional manager ko, pinadala ng company dito, free accommodation, free transportation, yung personal car ng may-ari. Yun ang ginagamit niya. I think gasolina lang yung sa kanya or nire-reimburse din niya. So, napaisip ako parang hindi talaga ata, hindi ata talaga kikita yung store kasi sa dami ng expenses, extra expenses na supposed to be profit na yun. So, di na lang ako, kasi, siguro kasi nag-uumpisa pa lang sila dito. Or pero sana dapat naghanap ng, ng accommodation. Hindi ko alam, hindi ko, bakit? Ay, sorry, burp na naman, guys. Munggo. Ang ulam natin ngayon, munggo. Ayan na si Lola. Yung nakwento ko sa inyo na may-ari na 2 Japanese restaurant. Dun sa i-upload ko pa lang na vlog guys. Doon nakipagtsikahan ako sa inyo doon. Kwento ko sa inyo yung ni Lola. Sipag niyan. Araw-araw din yan siya pumapasok. So yun guys. Hinihingal ako sa lamig guys. Malamig kahit maaraw. Good morning, good morning, good morning. Good morning sa inyo. Good afternoon, good evening. Kung saan man kayong lupalop ng mundo. Pabati sa inyo guys. So, na naman tayo? Trabaho na naman tayo. Kayod. Save. Yun lang. Then, ayun. So, next time, menu for today, may munggo pa kasi ako dun guys. I-upload ko din yun yung niluto kong munggo. Actually guys, singit-singit ko lang itong vlogging natin kasi talagang medyo
Hindi kaya ng ano ko, ng schedule ko kasi may pag-aaral ako, nasa stage na kami ng research 1. So, yun, kailangan kong maglaan ng oras para sa research. And then, nag-work pa tayo. Then, ito, pinasok natin ang video-video ng ating buhay. So, ayun guys, tatawid na ako. See you later po. So, dito na tayo sa mall, guys. Wala pa gaanong tao kasi sarado pa ang mall, no? So, ayan. So, lakad-lakad na yan. Layo-layo yung lalakaran ko guys dito sa loob ng mall kasi sa kabilang dulo ako. Balikan ko kayo mamaya guys, nahihiya ako. Ayan guys. So, konti pa lang ang tao. Konti pa lang ang tao guys. Ayan. A few moments later. Pangit ang tiyan ko.
One eternity later. Guys, hanggang sa ngayon, kinakabahan pa din ako sa nangyari dito sa work ko sa nagtatrabaho dito sa work. So, yun guys, kakwento ko lang sa inyo. Almost 1 hour. Almost 1 hour kami nag-evacuate sa sa kitchen ng isa kong kakilala dito na may Filipino restaurant. Kasi guys, yung store namin very open yung space. So kapag may mga ganong emergency, hindi safe. So ayun, bigyan ko lang kayo ng idea sa nangyari guys. An hour ago, so kami, nag-total lockdown. Nag-total lockdown ang mall. So ayun, since open yung area ng shop namin, wala akong napagtataguan. So ang ginawa ko guys, kinuha ko yung bag ko, yung jacket ko, at the same time yung key ng cash register namin, no? Kasi syempre, safety pa din. Kasi sino ba naman ang magbabayad niyan? Ako pa rin kapag may nawala, di ba? At least yung mga gamit-gamit dito pwedeng mapalitan. Pero ang pera guys, I think hindi mapapalitan. Ay, kailangan kong bayaran. Yung papalitan kasi babayaran ko guys. Ayun, so like 45 minutes ata kaming nagtago or 1 hour. Yung buti na lang meron din akong malapit-lapit na kakilala dito dun sa Filipino restaurants. Medyo malapit lang rin dito sa shop namin. So doon ako nakiusap na magtago ako. Bakit nag-lockdown guys? Nagkaroon ng gun shooting daw sa news. Parang teenager ata nagdala ng baril. So nagkaroon ng gun shooting sa main side ng mall. Kasi malaking mall to. So sa main side ng mall, kung ata sa restaurants, kung sa mga restaurants, parang namaril. Sorry guys, nag-burp na naman ako. So, namaril hindi ko alam kung may natamaan ba or may damage ba. Yun yung ko guys. So may mga clips ako pero hindi ganun kalinaw kasi nahihiya ako mag-video at the same time. Hindi kami talaga makapag-video kasi kailangan cleared lahat ng mga nandito sa mga kabataan, mga estudyante, kasi ganitong oras mga estudyante nandito sa mundo, pinalabas ng mga guys. So ayun yung naging incident namin. Lakas ng kaba ko kasi grabe, malayo tayo sa family natin tapos ganito yung mangyayari. Ano kung may nangyari sa atin, kaya talagang ingat-ingat ng ganyan talaga. So ayun guys, mag-continue pa rin ako sa work. Ngayon, nag-inform na ako sa head office namin. Pero ayun, keep safe lang daw. Pero sa top management, wala man lang nakabasa. Nag-update pa rin, nangihingi ng update sa paglilinis ng deep cleaning namin. Hindi ata nabasa yung pinoward ko na message na lockdown dahil gun shooting. Hindi ata naintindihan yung sabagay, ganun talaga kapag empleyado ka lang, wala kailang basta kita sila.
pag may nangyari sa ay, na-accident. Ay, ganito. So, I have to update them. So, kakagulo yung mga tao kanina. Yung iba, nagtago sa CR kasi hindi na nakalabas doon. Kung sila sa CR, sa mga cubicle, ang pagkakas kasi nagkamot pa. Naggalugad sa mga ano-ano, di ba? Patay ka dito. Kasi, ano dito? CR. Then, pasok mo. Cubicle na lang. So, yun. Kaya nung nakita kami ng diyan kayo nagkako. May naririnig kami na nagkakagulo kanina pero hindi na namin binuksan yung pinto. Mango! Thank you! May mga narinig kaming mga nagkakagulo kanina kasi naghahanap ng mapagtataguan pero hindi na namin binuksan kasi hindi namin alam kung yun, kung di ba kasama na doon yung nag-amok, di ba? So, yun, hindi na namin binuksan. Pero yung may baby talagang, ano, buti pinapasok ni ate Rose. Yung baby, yung mag-asawa, may dalang baby. Kakain lang daw sana sila, tas uwi na. Pero ayun nga ang nangyari, di ba? Makikita nyo yun sa news. Ngayon, kasi ang dami na nag-upload, guys. As in, busy kasi lunch Lunch peak dito. So, yung mga bata nung sinabing this is not a drill, and look for some place that you can you will be safe, parang ganun. Lockdown. Yung mga bata nagtakbuhan kasi alam nyo guys, nung Saturday din nagkaroon din kami ng ganyan. Before mag-store close. Pero yun naman, mabilis lang na-clear after 30 minutes. Na-clear na siya. Parang may nag-amok lang talaga. Tapos, I think, September ba yun? September ata yun or October. Meron naman, bear spray. Diba, ang sakit nun sa dibdib guys, tsaka sa mata. Eh kung may asthma ka, edi ka? Eh may asthma ako eh. Yung bear spray naman. Iniwan din namin. Anong timeline kasi may kasama akong part-timer. Iniwan namin ng store. Kunin mo ang bag mo. Get your stuff. And we leave the store. Kinuha ko lang yung kaha ay yung susi ng kaha. Yan, umalis kami. Niwan namin ang store nung naka-open lahat. Kasi talagang pinaalis kami ng security. Masyado na daw kasi maraming tao dito sa Canada. Dati daw super safe dito. As in, mababait yung mga locals dito. Yung mga ang dami na kasi guys. Kaya hindi na rin makontrol yung mga ganyang insidente. Kasi syempre, diverse na. Hindi mo na alam kung saan galing. Walang background check. Kung ano ba to, terorista ba tong mga nakuha namin? Eh, pamilya pa naman ng mga pinapapasok nila sa mga refugees. Ayun. So, yun. Balik tayo. Mag-work na tayo. Back to work. Yung loko hindi na fresh. Parang kailangan ko dispose na hatain. Na siya, oxidate na siya. So mag-peel lang ako ng panibagong mango para fresh na ulit ang mango natin. Kasi natenga. Buti ka mo guys. Alam nyo, hindi ako
Wala akong order that time. Kakatapos lang. Then, lockdown. Naalala ko yung sabi ni ate ng Pilipinas, ate Rose, na kapag nag-lockdown ng ganyan, ano mo, magtago ka, makitago ka. Sa amin, pumunta ka, ganun. Kasi, hindi mo masasabi, di ba? Yung safety mo, tsaka penalty ka pag sumunod ng ganun. Yung structure din ng shop namin, kakaiba din. Bakit ganun? May mga ganun yung ano kaya lahat ng store dito may mga backdoor Kasi in case ng mga ganyan ano, in case may mga ganyan mga incident, makakapag ano ka, makakapag tago ka, makakapag ano ka. Yun. Ayun, na-share ko lang sa inyo guys. Kasi talagang ako'y kinakabahan pa rin hanggang ngayon. So, gawin ko muna itong trabaho ko guys. Then, see you later po. May baril ate? May baril? Ito, sila pa naman yan. Pero, na-close naman. Ano yung ate? Ano? Terrorist? Mga pare mga... Pero, dapat nga gawin natin pag ganito. Ikot tayo sa gilid. Magtago tayo kasi kung shooting man. O kasi pag dito nagbaril, no? One eternity later. So ito nga guys, maisingit ko lang sa video for today. So ang menu natin for today is munggo. So at that moment, pan fry na tayo ng pork, no? Ito nabili ko lang siya ng $5. Pero sa tingin ko, mas marami siya sa pangsahog. So hinati ko siya. So $5. So yung kalahati, magluluto kasi ako ng pakbet, then may mga nabili rin ako ng nakasale ng mga gulay. So ayan, hahatiin lang natin yung pork. So this time, pagbabrownin muna natin yung sides, both sides ng baboy. Then sinison natin siya ng salt and pepper. Antayin lang natin, halu-haluin lang hanggang sa mag-brown both sides kasi mas masarap nga naman siya kapag kapag yung medyo brown talaga yung pork kasi lumalabas yung lasa ng pork. So, yun ang gusto nating makuha dito guys, no? So, ayan. Masaya nga ako kasi guys, nakapagluto ako ngayon at that moment nang walang istorbo. Kasi normally magluluto din yung yung ibang ka-roommate ko. So minsan parang nahihiya ako kasi syempre tututukan ko ng camera, 'di ba? So that time ako lang talaga mag-isa sa kitchen. So masaya ako niyan. Peaceful, and then alam niyo yun, nakakapag-concentrate ako sa pag-film ng niluluto natin. Ayun na guys, tingnan nyo, brown na siya, no? So ready na siya. So, next natin ilalagay is yung mga aromatics natin. So, inuna ko lang dyan yung sibuyas kasi siya yung pinakamatagal na maluto. So, around like 1 minute to 2 minutes bago siya maluto, no? Then, mas gusto ko talaga mag-infuse yung flavor ng onion sa sa karne natin, no? Then, ayan, halo-halo lang rin natin para mag-infuse yung flavor. And then, ayan na, sinunod ko ng kamatis para yung yung juice niya. Yun na yung magiglaze, no? Na-caramelize natin na flavor ng pork. So, siya na yung magiglaze nun. Di ba nagtutubig ang tomato? So, siya nang magde-deglaze nung nung caramelized flavor ng pork. And then, ayan na, sinunod ko na ang bawang natin.
So halo-haluin lang natin yan guys, no? Para mas lalong lumasa. Then ayan, isisison ko lang din yan ng salt and pepper ulit para magkaroon din ng lasa yung aromatics natin. Layering lang ng salt and pepper para matansya lang, para lahat at least may lasa. So natutunan ko lang yan, layering na yan guys nung nag-aral ako ng culinary. So ganun pala yun, hindi pala yung magigisa ka and then lalagyan mo lang ng pampalasa kapag kumulo na yung lulutuin. Hindi pala ganun yun guys, no? Layering pala. So bawat ingredients na ilalagay mo, na iluluto mo, ililayer mo lang siya ng salt and pepper para incorporate ng maigi yung mga flavors. So ayan na guys, nilagay ko na yung ampalaya natin. So yung ampalaya, nabili ko lang siya ng $2.63. So 2 piraso siya. So as usual, hatiin natin dahil magpapakpit tayo sa mga susunod na araw. So ayan, isang ampalaya lang para sa munggo natin and then isa para sa pinakpit. So $2.63. Goods na yun guys, no? So ayan, ganyan lang ang gawa ko guys. Then itong munggo na to guys, bago ako pumasok, habang nagkakape, pinakuluan ko na siya. So para madaling maluto, madali siyang maluto para hindi na mag-aantay ng matagal. So yun, alam nyo naman, tayo ay busy sa work. So then nag-aaral pa tayo. So time management lang guys. So ayan na, pinapakuluan ko na yung munggo natin. Then ayan na, no, mabilis lang yan kasi napakuluan na. So sinalin ko na lang dyan yung mga nagisa natin na aromatics, pork, and ampalaya. So yan guys, meron akong unfamiliar na ingredients na ilalagay dyan guys. Pero comment down below guys kung dyan ba sa Pinas or saan mang lupalop ng mundo kayo na nasaan man kayo, kung nakita nyo na yung ilalagay kong unfamiliar na ingredients. So ayan, dinagdagan ko lang ng konting tubig para lang magkaroon ng sabaw kasi parang natuyo na nga siya yung kanina, no? Then ayoko naman yung masyadong tuyong-tuyo na munggo, no guys, kasi syempre kailangan din natin yung sabaw. So yan, naglagay na ako ng chicken cubes. Dagdag panlasa lang din guys, kasi wala akong alamang. May natutunan kasi akong recipe before, I think Pampanga na recipe ng munggo, naglalagay sila ng alamang, which is nagustuhan ko talaga guys. So yun, nagkataon na wala akong alamang. So ayan, ang nilagay ko na lang dyan is salt and pepper and then chicken cubes, yung normal na normal na luto natin ng munggo sa Tagalog. So yan guys, excited na ako. Alam nyo bang isa ito sa favorite kong ulam bukod sa pakbet, sinigang, adobo, tinola at munggo. Yan talaga ang favorite ko guys. So ayan guys, naglagay lang ako dyan ng konting patis para hindi puro alat ng asin ang malalasahan natin sa ulam natin, no? So ganun din yun, natutunan ko rin yan nung nag-aaral ako ng culinary. Actually guys, alam nyo, ang dami nga daw klase ng asin at makikita yun sa Japan. Iba't ibang klase ng asin, iba't ibang level din ng saltiness. So sabi nga nila, hindi daw porket naglagay ka na ng patis, hindi ka na maglalagay ng toyo or what. Kasi iba-iba po siya ng gamit bilang pampalasa. So ayun guys, hinihintay na lang natin na kumulo dyan sa point na yan, no? And then ayan, hintayin lang natin na kumulo and then ilalagay na natin yung usual na ingredients na ginamit ko dyan guys. So pagpasensyahan nyo na guys kasi yung boses ko, kasi at the moment na bina-voice over ko to, sinisipon tayo at the same time may sinat tayo, no? So
Ayan, pagpasensyahan nyo na po ang boses ko. Medyo hindi ko alam kung nanginginig o nanginginig or ano. Ayan, so layer-layer lang natin titikman. Actually, kung merong alamang yan guys, hindi na kailangan yan anuhan ng asin kasi di ba iba talaga yung umami flavor ng natin, ng alamang natin. So, ayun guys, yun nakikita nyo yung dahon na yan. Watercress siya. Parang siguro family siya ng kangkong. And then, alam nyo, nagustuhan ko siya sa munggo kasi meron siyang pait. Meron siyang, para ka na rin naglagay ng, ng dahon ng ampalaya. So, parang substitute ko siya sa dahon ng ampalaya, which is masarap din naman, di ba? O, di ba, overload yung ating munggo. Di ba? Magmumukbang tayo ng munggo nito ngayon. So, ang gagawin ko lang dyan, guys, hahatiin ko lang yan sa 3 Tupperware para if ever na magluluto tayo ulit or magpapainit tayo, hindi natin kailangan initin lahat, no? Yan, hinahati lang natin yan sa kung ilan ang magkakasya sa Tupperware. So, yan din, ilalabas mo na lang para initin. The next day. Hi guys! So, hindi ako nakapag-vlog kanina habang naglalakad kasi antok na antok ako guys. Alam niyo ba, nagising ako ng 3 AM. So, today is January 29, I think, dito sa, sa Canada. No, January 30. Nagising ako ng 3 AM. Wala, hindi na ako nakabalik ng tulog, guys. Kaya, pang moments ako ngayon, parang ayaw ko nga mag-vlog. Pero, syempre, yung goal natin is i-document yung mga memories, mga experiences natin. So, starting this year, no? So, ito. Ayun, ko lang yung delivery namin ngayon, guys. So, marami kasi pag Friday. Madami ang ordering. So, i-arrange lang. First in, first out. Hirap maging OFW, guys, no? Bring sa akin lahat. Iniwan ko ang store para mag-organize dito sa staff room. So, losses yun, guys. Ever na may umorder, ibang tao sa store. Siguro 15 minutes lang yun. Pero, in case na may umorder, at losses yun. Kaya, bali, wala tayong magagawa. Kailangan natin i-arrange kasi today po ay dadating ang owner ngayon, guys, from Toronto. Toronto ganon. So, pasensya na guys, hingal-hingal ang beshi nyo kasi 60 cases ng mango to. Tapos imumove ko yung mga fruits papunta sa store. Then doon ko na lang i-organize. Nakahingal guys. Yan. Ano ko na lang. Saglit lang naman. Pero wala akong choice eh. Sana makapag-antay ang customer na bibili. Wala akong choice. Kailangan kong arrange to kasi pag nakita rin no. Malalagot tayo. Diba? Guys.
2026 na. It might be our last year here in Canada. So, ayun. Kaya save natin ang memories. Sayang, no? 2024, 2025, hindi natin. May mga na-save ako, guys. Pero hindi ako nakapag-document. Kagaya nito na kahit short clips, nagdo-document ako ngayon. Diba? Save sa memories ko. Sa, dito sa YouTube para gusto kong balikan. Diba? Hindi ko siya ano guys. May mga clips ako. Pero siguro yun lang yun. Pang reels ganun. Yun. Kunin ko lang tong Range Rover. Range Rover. Ano ba? Range Rover daw. Hindi. Hindi siya Range Rover. Ang aking Karitzung. Ito. Mga dadalhin ko sa store. At doon na i-arrange. Sure, yeah. Ganyan na lang, no? Parang hindi na yan. Itong yan. Yeah. Grabe guys. Alam mo yung, hindi naman ako nagre-reklamo. Thankful pa din ako. Kasi may ganitong opportunity sa akin. Business-wise, na kakaroon ako ng knowledge. Then, sa ganitong business, nagkakaroon ako ng knowledge, no? Different kind of work, different experience. Yun. Yun yung natutunan ko dito, guys. So, proper uniform tayo, guys, ngayon, no? May visor pa. Actually, nag-hairnet na lang ako para in case kasi mag-hairfall tayo. So, kung maano tayo, masita. Diba? So, hinihingal pa ako, guys. May note naman ako doon ng 15 minutes. We'll be back at 15 minutes. So, we'll be back in 15 minutes. So, I think aware naman yung mga customer. Ang iniisip ko lang doon kasi kung dumating yung owner at walang tao doon. So, ayun. Balikan ko kayo, guys. Hindi ko alam kung makakapag-vlog ako ngayon sa store kasi yun nga, expecting namin na dadating yung boss natin, owner talaga, CEO. So, kasi meron kaming i-open na kabilang branch. So, I think i-visit niya yung site kung ano yung progress sa construction ganun. So, ayun guys, balikan ko kayo mamaya. Siguro pag out ko na ng work or kapag may time na habang Okay guys,